Gon Freaks ng Hunter x Hunter laban kay Satoru Gojo ng Jujutsu Kaisen. Dalawang magkaibang karakter na nabuhay sa dalawang magkaibang kwento. Sino nga ba sa kanila ang mananalo kung sakaling magbanggaan ang kanilang mga universe at maglaban sila? Sasagutin natin ang tanong na yan upang pagbigyan ng kahilingan ng isa nating masugid na tagahanga. Si Gon at Gojo ay pawang ehemplo ng lakas sa kanilang kwento. Pareho silang bihasa sa mano-manong pakikipaglaban. Pareho din silang matalino, madiskarte at maabilidad. Higit sa lahat, sila Gon at Gojo ay parehong nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan na humihigit sa kung ano man ang meron sa maraming karakter ng kanilang istorya. Pero, pag naglaban sila Gon at Gojo, ang tingin kong mananalo sa kanilang dalawa ay walang iba kundi si Satoru Gojo. Ganun pa man, may tsansa pa rin manalo si Gon sa laban niya sa Sorcerer sa pamamagitan ng isang komplikadong kakayahan na naipakita niya sa Hunter x Hunter. Sasabihin ko sa inyo mamaya kung ano ang kakayahang ito. Sa ngayon, iisa-isahin ko muna ang 5 rason na aking pinagbasihan para masabing mananalo si Gojo laban kay Gon. Ang una sa mga rasong ito ay dahil sa limitless ni Satoru Gojo. Ang curse technique ng Sorcerer ang maituturing na isa sa pinakamakapangyarihang kakayahan sa Jujutsu Kaisen. At kung ilalaban ito sa simpleng Jajanken ni Gon, siguradong matatalo lamang ang bata. Kung ating maaalala, ang Limitless ay nagtataglay ng 3 pambihirang abilidad. Una dyan ay ang Blue, na may kakayahang higupin o hatake ng mga espasyong nasa paligid ni Gojo. Maaaring mapalutang ng Sorcerer si Gon sa ere at hatake ng bata papalapit sa kanya para maatake ito. Ang paraang aking nabanggit ay may malaking pagkakahalin tulad sa rason kung bakit nanalo si Hisoka kontra kay Gon sa Heaven's Arena. Nagawa ng payaso na malagyan si Gon ng bungee gum sa mukha. Mahatak ng maraming beses ang katawan nito at paulit-ulit siyang makapagbigay ng malalakas na pag-atake sa bata. Kung sakaling magagawa ng adult Gon na mapaglabanan ng Blue ni Gojo, sigurado namang magkakaproblema ang Hunter sa Red ng Sorcerer. Madali lamang kay Gojo na makalikha ng pag-ataking punong-puno ng mapawasak na cursed energy. Kabaliktaran nito ng pangangailangan ni Gon na maghintay ng ilang segundo para makaipon ng sangkaterbang na nabubuo sa isang Jajanken rack. Bukod dito, nakita din natin ang pinsalang nagagawa ng Red sa mga bagay o kalabang natatamaan ni Gojo. Mas mapaminsala ang pag-atake kumpara sa Jajanken ni Gon, kaya ang Red ang isa sa abilidad na dapat iwasan ng Hunter. Maliban sa Blue at Red, ay ang pinakamalakas na pang-ataking kakayahan ni Gojo na tinatawag na Hollow Technique Purple. Sa sobrang lakas nito, kaya ng Sorcerer na burahin ang sangkaterbang puno na nasa gitna ng kagubatan, wasakin ang malaking parte ng syudad at paslangin ang kanyang mga kalaban. Ang pagkakaroon din ng purple ng katangian na katulad ng meron ng blue at red ang naging rason para maging mahirap itong pigilan. Kaya, maaaring kahit ang pinakamalakas na Jajanken rack na naipalabas ni Gon sa Hunter x Hunter ay hindi uubra sa purple ni Gojo. Ang pangalawang rason kung bakit mananalo si Gojo kontra kay Gon ay dahil sa kapangyarihan niyang tinatawag na Infinity. Para sa mga di pamilyar, ang Infinity ay nagsisilbing isang harang o barrier na pumoprotekta sa katawan ni Gojo mula sa mga pisikal na pinsala. Hindi siya madadampian ng mga pangkaraniwang suntok, ng mga malalakas na puwersa at maging ng kapangyarihan na ipinapatama sa kanya. Ang depensang dulot ng Infinity ang unang kahaharaping problema ni Gon sa laban nila ni Gojo, sapagkat kahit gaano pa kalakas ang suntok na bitawan niya o kahit gaano pa kalaking nen ang pakawalan niya, hindi magagawa ng Hunter na matamaan si Gojo. Ayon sa Jujutsu Kaisen, may 2 klaseng teknik ang pwedeng makalagpas sa Infinity ni Gojo. Una dito ay ang Domin Expansion at ang pangalawa ay ang Domin Amplification. 2 kakayahang hindi magagamit ni Gon sa tulong ng kanyang nen. Ang pangatlong rason kung bakit lamang si Gojo kontra kay Gon ay dahil sa kapangyarihan niyang tinatawag na Reverse Curse Technique. Ito ang tumutulong sa mga sorcerer na pagalingin ng kanilang mga sarili o ang ibang tao. Dahil sa Reverse Curse Technique, kaya ni Gojo na pasibulin ng naputol niyang kamay, paghilumin ng mga sugat niya sa katawan at pagalingin ng natusta niyang utak dahil sa labis na paggamit ng kapangyarihan. Ang benepisyong dulot ng Reverse Cursed Energy ay hindi basta-basta nagagawa sa pamamagitan ng nen. Lalo na kung walang abilidad ang isang nen user na may kakayahang magpagaling sa mga pinsala. Kaya, kahit makagawa ng paraan si Gon na mapatamaan si Gojo ng kanyang mga pag-atake, pero bigo siyang mapasabog ang ulo o mapaslang sa isang tira ang Sorcerer, magagawa lamang nito na pagalingin ng kanyang sarili at ipagpatuloy ang laban na parang walang nangyari. Ang pang-apat na rason kung bakit ko nasabing mananalo si Gojo laban kay Gon ay dahil sa kanyang Domin Expansion na may pangalang Unlimited Void.
Ang abilidad na ito ay nagkukulong sa mga kalaban ng Sorcerer patungo sa isang espasyong gawa sa Cursed Energy. Ang kung sino mang target ni Gojo na nasa loob ng Domain Expansion ay makakatanggap ng walang katapusang impormasyon at pakiramdam na mag-aalis sa kanila ng kakayahang makakilos sa makapag-isip. Bagay na pwedeng agad na pumatay sa kanila o magbigay ng pagkakataon kay Gojo na paslangin sila. Sa oras na ginamit ng Sorcerer kay Gon ng kanyang Domain Expansion, siguradong walang magagawa ang Hunter para kontrahin ang abilidad. Maaari niyang subukan na takasan ng pagkakakulong dito. Subalit, napakahirap nitong gawin dahil napakabilis ng activation time ng Domain Expansion. Pwede niya ring subukan na lumabas sa pamamagitan ng pagwasak sa hangganan ng harang, pero halos imposible ang bagay na ito dahil iba ang sukat o distansyang umiiral sa loob ng Domain Expansion. At higit sa lahat, pwedeng subukan ni Gon na patayin si Gojo upang mahinto ang paggamit nito ng kakayahan. Sa kasamaang palad, imposible itong gawin dahil pagkasara pa lamang ng harang, tatama na agad sa Hunter ang epekto ng Domain Expansion. Ang panglima at huling rason kung bakit mananaig si Gojo kapag naglaban sila ni Gon ay dahil sa katotohanan na si Satoru Gojo ay itinuturing ng isang anomaly ng sarili niyang kwento at kinikilalang isa sa pinakamalakas na sorcerer sa kanilang mundo. Kabaliktaran nito ni Gonfrix na nag-umpisa pa sa pagiging simpleng bata at unti-unting naging malakas matapos ang mahabang pagsanay. Si Gojo din ay nagsisilbi na bilang guro sa Jujutsu High, dahilan para siya na ang maghasa sa kakayahan ng maraming estudyante. Kabaliktaran nito ni Gon na hanggang ngayon ay nagsasanay pa rin sa ilalim ng iba't ibang master para mas maging bihasa sa pakikipaglaban. Bukod dito, si Gojo ay eksperto na sa paggamit ng Cursed Energy. Kabisado niya ang mga aspetong bumubuo dito at pamilyar na rin siya sa lahat ng kapangyarihang nakapaloob sa Cursed Energy. Hindi ito katulad ni Gon na kailan lamang natuto sa paggamit ng Nen. Patuloy pa rin dinidiskubre ang kanyang kakayahan at kulang pa rin ang nalalaman sa paggamit ng nasabing kapangyarihan. Higit sa lahat, si Gojo ay nanggaling sa isang mundo na nagbigay sa kanya ng walang katulad na kakayahan. Nagkaroon siya ng kaalaman sa paggamit ng Limitless dahil sa kanyang angkan. Nabiyayaan siya ng Six Eyes dahil sa pagpili sa kanya ng kapalaran. At nagkaroon si Gojo ng malawak na kasanayan sa pakikipaglaban dahil sa panganib ng mundong kanyang ginagalawan. Napakalaki ng pagkakaiba nito kay Gon na iniwan na ng kanyang ama bata pa lamang. Hinuhubog pa ang kanyang mga espesyal na katangian at marami pang kailangang matutunan sa pakikipaglaban. Ang 5 dahilang nabanggit ko ay ang mga rason kung bakit ako naniniwalang walang magagawa si Gon laban kay Gojo. Ganun pa man, sinabi ko sa inyo kanina na mayroong pag-asang manalo ang Hunter laban sa Sorcerer gamit ang isang kakayahan na naipakita niya sa kanyang kwento. Ang kakayahang ito ay ang paglikha ng isang panatang tatalo sa kanyang mga malalakas na kalaban. Kung ating babalikan, noong hinarap ni Gon ng Royal Guard na si Pitou, lumikha siya ng isang panata na magpapahiram sa kanya ng kapangyarihang tataglayin niya pa lamang sa hinaharap at sasapat para talunin ang kanyang kalaban na si Pitou. Dahil dito, nagkaroon si Gon ng hindi masundang bilis, napakalakas na pangangatawan at nag-uumapaw na kapangyarihan. Kung papalitan natin ang karakter ni Pitou at ilalagay natin si Gojo bilang kalaban ni Gon, siguradong makakalikha ang Hunter ng isang panatang lalagpas at kukontra sa kakayahang mayroon si Gojo. Magkakaroon si Gon ng mga pag-ataking tatago sa Infinity ni Gojo ng katawang kakaya sa Red, Blue at Purple lang Sorcerer at kapangyarihang nagmula sa Nen na hihigit sa Cursed Energy na mayroon si Gojo. Tandaan, ang dahilan kaya namatay si Gojo sa kanyang kwento o natalo siya ni Sukuna ay dahil sa abilidad ni Mahuragang iangkop ang kanyang mga pag-atake para maging pangontra sa kakayahan ni Gojo. Sa madaling salita, ang pag-angkop ni Gon sa kanyang panata upang tapatan ng kapangyarihan ng Sorcerer ay isang maliwanag na rason para masabi kong malaki ang pag-asa niyang manalo sa kahit na anong laban. Ang curse technique ni Gojo ang isa sa mga espesyal na kapangyarihan ng Jujutsu Kaisen. Ganun pa man, ang Nen ang isa sa pinakakomplikadong kakayahan sa anime na mayroong walang hanggang posibilidad. Pwede kang matalo ng isang Nen user kahit hindi pa man sila gumagalaw sa kanilang kanatatayuan. Pwede ka pa rin mapatay ng isang Nen user kahit nauna mo na silang mapaslang. At pwede kang mapabagsak ng isang Nen user gamit ang paglagpas sa mismong limitasyon ng kapangyarihan. Kaya, ang pagkasabi ko na mananalo si Gojo kontra kay Gon ay resulta lamang ng pagbanggit ng mga kakayahang meron sila sa kasalukuyan. Ganun pa man, kung sisilipin natin ang posibilidad na pwedeng magawa sa paggamit ng Nen, siguradong si Gonfrix ang mananalo sa duelo nila ni Satoru Gojo.